Tahimik ngunit tiwala si Johan, at ipinahayag na mag-aalok siya ng 2 anunsyong makakapagbago sa paraan ng pakikipaglaban ng mga Seekers, isang bagay na hinding-hindi maisip ng Supreme Dragon Corps. Sa loob-loob ni Sig, nararamdaman niyang hindi ito isang blangkong pagbaban, at tila may malalim na plano si Johan. Samantala, pinagmamasdan ni Noel ang lahat at nagsimulang mag-isip ng sarili niyang galaw. Nagpasya siyang ipasiyasat kay Loki, ang kanyang tagapag-ulat ng impormasyon, ang balak ni Johan, ngunit sa ngayon, nais muna niyang pabagsakin ang kumpiyansang ipinapakita ng dalawa. Tumayo si Noel at binatikos ang pagmamagaling ni Sig at Johan. Minaliit siya ni Johan at tinanong kung karapat-dapat ba siyang magsalita gayong hindi siya kabilang sa regalya. Tumugon si Noel na maling isiping tanging ang mga regalya lamang ang may karapatang magsalita, at binigyang diin na ang kapangyarihan ng Supreme Commander, lalo na ang pag-angkin ng ari-arian ng mamamayan sa oras ng krisis, ay isang uri ng tiranya kung hindi magagamit sa tama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pagsang-ayon sa kanyang pahayag, nang tanungin siya ni Johan kung ibig niyang sabihing balak niyang maging Supreme Commander, buong tapang itong kinumpirma ni Noel. Nayanig ang mga tao, isang bagong tatag na klan, naghahamon sa isang regalya. Tumawa si Johan, sinabing wala pang ang natalong Lord si Noel. Ngunit mabilis ang tugon ni Noel, matatalo nila ang isang Lord sa lalong madaling panahon, dahil siya ang tagapagmana ng Overdeath, ang tanging Seeker na nakapatay ng isang Valiant. Nabigla ang lahat, sa loob-loob ni Johan, hindi niya maisip na posible ito, alam ba ni Noel ang kahinaan ng isang Valiant? Samantalang si Sig, bagaman duda na baka ito'y isang bluff, ay nararamdaman ding may bigat ang pahayag ni Noel, lalo't ito'y galing sa apo ni Overdeath. Naiisip niyang kung susubukan niyang alamin kung totoo ang pahayag, baka lalo lamang siyang magmukhang desperado. Unti-unti niyang napagtatanto ang tunay na layunin ni Noel, hindi lang maging bahagi ng regalya, kundi pag-isahin ang lahat ng klan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon, nakikita na ni Sig na ang batang ito ay mas mapanganib pa kaysa kay Johan, isang katalinuhang may ambisyong magwagi sa lahat. At dito nagtatapos ang chapter 53 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay hanggang sa muli, paalam.